Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa na namang seryosong development sa West Philippine Sea. Dalawang Philippine Maritime Patrols ang muling kumasa at hinarap ang presensya ng China's warships at Coast Guard cutters sa paligid ng Scarborough Shoal nitong mga nakaraang araw. Isa itong malinaw na indikasyon na nagpapatuloy ang Manila sa mas matapang at mas consistent na pagpupushback laban sa Beijing. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang nangyari last Friday, nang magsagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, o BFAR, ng isang Maritime Domain Awareness flight malapit sa Scarborough. Habang nasa ere ang kanilang patrol aircraft, nakatanggap sila ng halos 40 radio warnings mula sa People's Liberation Army warships at aircraft na nag-ooperate sa paligid. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, sinundan o sinhado pa ang aircraft ng isang Chinese fighter jet at isang naval helicopter. Ibig sabihin, hindi lang passive monitoring ang ginawa ng China, kundi aktibong pagpapakita ng presensya at pag-ipit sa ating sariling patrol. Habang patuloy ang BFAR flight, na-detect at na-record nila ang presensya ng dalawang major PLA Navy surface combatants, ang Type 052D guided missile destroyer na Zhonjiang, hull number 165, at ang Type 054A frigate na Dali, hull number 553. Parehong advanced at modern warships ang dalawang ito, at kilala ang Type 052D bilang isa sa pinaka-capable air defense destroyers ng China. Samantala, ang Type 054A naman ay backbone ng Chinese frigate fleet, fully armed din ng missiles at sensors. Ang pag-deploy ng ganitong mga barko sa paligid ng Scarborough ay hindi na bago, pero nagpapakita pa rin ng seryosong intensyon ng PLA na dominahin ang area at pigilan ang Pilipinas. Ito ay dagdag pa sa mas malawak na Chinese military activities sa lugar. Noong National Day celebration ng China, nagsagawa sila ng combat drill sa Scarborough gamit ang J-16 fighters, H-6 bombers na may dalang YJ-12 anti-ship missiles, at tatlong Type 054A frigates. Ayon sa Chinese state media, layunin daw ng drills na ito na igiit ang kanilang sovereignty at siguraduhin ang peace and stability sa South China Sea. Ngunit sa perspektibo ng Manila at ng international community, malinaw na ito ay pagpapakita ng force at intimidation tactic. Pagdating naman ng Sunday, hindi nagpatinag ang Pilipinas. Nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng isang Par-Olac-class multi-role response vessel, ang BRP Cobra, MRRV 4400 Mission nito, shadowing operations laban sa Chinese forces sa area at pagpapatunay ng Philippine presence. Ang BRP Cobra ay nag-track ng dalawang malaking Chinese Coast Guard ships, ang CCG 4300 at 5 Jiaoduan class at ang CCG 3300 at 5 Jiaoyu class. Parehong malalaki, heavily equipped, at kilalang ginagamit ng China sa mga assertive operations laban sa mga claimant countries. Ayon sa official Coast Guard statement, paulit-ulit na kinwestiyon ng BRP Cobra ang Chinese vessels at tinawag silang umalis sa Philippine waters. Hindi lang ito simpleng diplomatic protest sa radyo. Ito ay operational resistance, ibig sabihin, hindi hinahayaan ng PCG na mamihasa ang China sa pag-establish ng presence sa Scarborough. Ang ganitong mga aksyon ay sinasabing bahagi ng intensified strategy ng Pilipinas na hindi hayaang manormalize ang unlawful Chinese activities. Sinabi pa sa PCG release na ang mga patrols na ito ay para protektahan ang national sovereignty at pigilan ang unti-unting pag-establish ng permanent presence ng Beijing. Ang Scarborough Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, at bagaman occupied ito ng China, malinaw sa United Nations Convention on the Law of the Sea na Pilipinas ang may legal na karapatan sa area. Kasabay ng mga pangyayaring ito, tumitindi rin ang geopolitical environment sa rehiyon. Pagkatapos umalis ng USS Nimitz Carrier Strike Group, dumating naman ang USS George Washington, isa sa nuclear-powered aircraft carriers ng United States Navy.
E-report ng USNI News ang pagpasok ng George Washington sa South China Sea bilang bahagi ng laan na presensya ng US carrier sa lugar simula pa noong November. Ang tuloy-tuloy na presence na ito ay nakikita bilang deterrent laban sa Chinese aggression at bilang suporta sa mga treaty allies, tulad ng Pilipinas. Ayon kay Benjamin Blandon, isang maritime security expert at non-resident research fellow sa Korean Institute for Maritime Strategy, ang ginawa ng PCG ay patunay ng mas assertive na operational posture ng Pilipinas. Hindi na ito basta monitoring o documentation lamang. Ito ay consistent presence at real-time engagement na sinusundan ng public reporting, isang paraan upang ma-shape ang information environment. Dagdag pa ni Blandon, ang timing ng patrols ay napaka-strategic. Kasabay ito ng presensya ng USS George Washington at ng mga bagong joint exercises ng Japan at Pilipinas. Ang sabayang galaw na ito ay nagpapakita ng mas malalim na diplomatic at security alignment ng Manila sa mga partner nations. Sa mas simple na salita, mas handa na ang Pilipinas, mas sinusuportahan ng mga kaalyado, at mas handang humarap sa China kumpara sa mga nakaraang taon. Pero bakit mahalaga ang Scarborough Shoal? Matapos ang 2012 standoff, unti-unting napasa kamay ng China ang kontrol sa shoal, gamit ang Coast Guard at Maritime Militia. Simula noon, naging access restricted na ito para sa mga mangingisdang Pilipino. Subalit hindi kailanman tinalikuran ng gobyerno ang claim, at patuloy ang dokumentasyon, protests, at international diplomatic efforts upang mapanatiling buhay ang issue sa global stage. Today, itong dalawang sunod-sunod na patrols, BFAR flight at PCG vessel mission, ay may tatlong importanteng mensahe. Una, hindi umaatres ang Pilipinas. Kahit may risk, kahit may intimidation attempts at shadowing ng Chinese fighter jet at helicopter, tuloy ang patrols. Ipinapakita nito ang resolve ng Manila na hindi hahayaang maging uncontested ang lugar. Pangalawa, may narrative transparency. Ang paglalabas ng public statements, photos, at videos ay mahalaga para hindi maulit ang mga panahon na wala halos impormasyon ng publiko tungkol sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang transparency na ito ay nagsisilbing deterrent din, dahil alam ng China na minomonitor at ini-expose ang kanilang galaw. Pangatlo, may geopolitical backing. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang timing ng arrival ng USS George Washington at ng exercises ng Japan. Ito ay nagpapadala ng mensahe na hindi isolated ang Pilipinas. Ang alliance network ay gumagana. Ang presensya ng US Carrier Strike Group ay isang strategic umbrella na maaaring i-leverage ng Pilipinas sa panahon ng heightened tensions. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea, malinaw na papunta tayo sa panahon na mas magiging assertive ang Philippine Maritime Agencies, lalo na ang PCG. Sa nakalipas na 2 taon, lumakas ang kanilang public engagement, equipment acquisition, partnerships, at operational tempo. At ngayon, kasama na nila ang BFAR at Philippine Navy sa mas integrated maritime security approach. Dahil dito, ang Scarborough Shoal ay mananatiling flashpoint, hindi lamang para sa Pilipinas at China, kundi para sa buong Indo-Pacific security environment. Habang nagpapatuloy ang build-up ng military presence sa South China Sea, ang bawat patrol, bawat encounter, at bawat public report ay nagiging bahagi ng mas malaking strategic narrative. Sa huli, ang tanong, ano ang susunod? Chances are, hindi hihinto ang China sa regular deployments nila. Hindi rin naman titigil ang Pilipinas sa pagpapatrol. At habang present ang US at Japan sa rehiyon, mas aasahan ang mas marami pang joint exercises, maritime surveillances, at strategic cooperation. Kung magpapatuloy ito, mas lalong magiging mahalaga ang public awareness at real-time information. Kaya sa channel na ito, patuloy nating susundan ang bawat paggalaw, bawat development, at bawat hakbang ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para manatiling updated sa ating mga defense at security reports.